kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Ito ang kasaysayan ni Castiel. Maaga akong nabiyudo. At dahil sa hindi kami nabiyayaan ng anak ng una kong asawa, ay mag-isa lamang akong nabuhay for 30 years. Hindi na rin ako naghangad noon na mag-asawa ulit dahil para sa akin, si Erlinda lang ang una't huli kong mamahalin. Pero after 30 years, dumating sa buhay ko ang babaeng nagngangalang Roxanne. At siya ang muling nagbigay ng kulay sa aking buhay. Oh, Roxanne! Ay, sir, kayo po pala. Break time nyo na, di ba? O, ba't nagtatrabaho ka pa? Kasi po, sir, minabadali na po ito ni Sir Jonas. Kailangan na raw po itong matapos. Oh, ako lang bahala kay Jonas, ha? Alam kong ikaw ang pinakamasipag na empleyado ng factory. Pero kailangan mo ring magpahinga. Sige na, mag-break ka muna. Sige po, sir. Thank you po. Okay. Teka. Saan ka pala umuwi? Sa Kalumpang ho. Naku, malayo din pala rito. At pabuti pa sumabay ka na sa akin mamaya, no? Total, taga-Kainta naman ako. Ay. Dumadaan kasi ako sa Kalumpang. Isasabay na kita, ha? Ako nakakaya naman sa inyo, sir. No. Huwag ka mahiya sa akin. Mabait talaga ako sa mga masisipag na empleyadong katulad mo. Roxanne! Ayos, Sir Castiel. Oh, tayo na. Sakay ka na. Ihatid na kita sa inyo. Sige po, sir. Okay. Ituro mo na lang sa akin yung direction papunta sa inyo, Okay ha? po, sige po. Okay. Ayan. Ay, may asawa ka na ba? Meron na po, sir. Pero hindi po kami kasal. Ha? Meron po kami isang anak. Ilang taon na ba kayo nagsasama? 2 months pa lang po kami nagsasama. Okay. Anyway, birthday mo pala nung isang linggo. Naku, pasensya ka na kung hindi kita nabati, ha? So, belated happy birthday. Thank you po. Teka. Eto, ayan. Tanggapin mo yan. Ano po ito, sir? Regalo ko sa birthday mo. Talaga po? Buksan mo na. Ay, okay. Oh, sir. Bagong model yan ng smartphone. Opo. Nagustuhan mo ba? Opo, sir. Pero nakakaya naman po sa inyo. No. Actually, kulang pa yan sa kasipagang ipinakita mo sa trabaho mo. Ganun po ba? Thank you po. Alam mo, Roxanne, makita lang kitang masaya. Masaya na rin ako. Oka, loves. Kumusta naman yung trabaho mo kanina? Marami ka ba naging kliyente? Sinuwerte ako kanina. Malaki na nakuha kong tip sa mga kliyente namin, bakla at matrona. Pero teka muna, sino nagbigay ng bago mong cellphone? Bigay ng boss ko. Regalo niya daw sa akin ng birthday ko. Ang galante naman ang boss mo kung ganun. Mabait sa akin yun. Biruin mo, hinatid pa niya ako kanina pa uwi ng bahay. Baka naman may gusto sa iyo ang amo mo. Hindi gagawin na isang lalaki yun. Lalo na ang boss mo. Para lang sa isang empleyado. Maliban na lang kung may gusto siya sa'yo. Hindi naman siguro. Pero, alam mo, magandang opportunity yun pag nagkataon. Alin? Yung magkagusto sa akin ng boss ko? Oo.
Perahan mo yung boss mo. Gawin mo uli yung dati mong ginagawa. Muka, nagbago na ako. Ayoko nang balikan ng pagiging GRO. Sayang naman kasi pera, Roxanne. Pwede natin gamitin yung para makaipon tayo. O di kaya makapagpatayo ng negosyo. Ayoko samantalahin ang kabaitan ng boss ko sa akin, ano? Ano ka ba? Sa panahon ngayon, utak na ang ginagamit. Maging practical ka. Malaki ang opportunity ang mapupunta sa'yo kapag nagkataon. O, pwede ka pang ma-promote dyan sa factory na pinapasukan mo. Sige, susubukin kong gawin yung sinabi mo. Napapansin ko, Castiel. Special ang treatment po kay Roxanne, ha? Naku, ewan ko ba, Jonas? Pero alam mo, iba ang nararamdaman ko kapag kasama ko siya. Yung bang bumibilis ang tibok ng puso ko. Ba? Pagkatapos, hindi nakukumpleto ang araw ko kapag hindi ko siya nakikita at nakakasama. O kumpirmado. In love ka nga sa kanya. Oh, Teka, sa may asawa na si Roxanne, di ba? pero hindi naman siya kasal. Bakit? Balak mo bang agawin siya sa asawa niya? No, hindi naman. Pero, posibleng maging kami, di ba? Yung nga lang, kung papatol siya sa akin. Kung matanda na ako, Jonas. Bakit naman hindi? May ibubuka ka pa naman, di ba? Matinig ka pa rin naman sa chicks. Oh, No. Bahala na. Bahala na kung magugustuhan din ako ni Roxanne. O, di okay kung ganun. Pero kung hindi, ipagpapatuloy ko na lang yung nasimulan ko, Jonas. Okay, andito na tayo, Roxanne. Thank you po, Sir Castiel. Sige, bababa na ako. Wait. Sandali lang, Roxanne. Bakit po? Ano ba ang nararamdaman mo kapag kasama mo ko? Okay naman. Masaya. Ang bait-bait niyo sa akin kasi. Kasi, alam mong, paano i-special ka sa akin? Ako? Anong ibig niyo sabihin? Parang, nagkakagusto na ako sa'yo. Ho? Ang totoo, mahal na yata kita. Sir? I'm sorry, Roxanne. Kung na-upset ka sa sinabi ko. Hindi po. Ayos lang po. Hindi ko lang kasi mapigilan ang nararamdaman ko para sa iyo. Nakakaya. Kalimutan mo na yung sinabi ko. Wala naman pong masama kung magsabi kayo ng totoo yung nararamdaman. Hindi ka ba nagagalit o nandidiri sa sinabi ko? Bakit naman ako mandidiri sa inyo? Ang gwapo-gwapo niyo. Mabait. Napakasipag. Sana nga, kayo na lang naging asawa ko eh. Roxanne. Sige na, sir. Lalabas na ako. Sige. Good night. Roxanne, si Dion may sakit. May pera ka ba, Oka? Dali na natin sa doktor ang bata. Wala akong pera. Ha? Ilang araw din akong tumigil sa pagkukulboy. Ikaw ba? Wala na akong pera. Binayad ko na lahat sa utang eh. Ano ba? Anong gagawin natin? Umutang ka na lang sa boss mo. Ano? Total, sabi mo, mabait naman siya. Sigurado, pahihiramin ka nun. Ay, naku, nahiya ako.
Pero, sige, susubukan ko. Basta para kay Dion, kakapalan ko ng mukha ko kay Sir Castiel. Sir Castiel, Oh, magandang umaga Roxanne. po. Halika. Pasok nga. Thank Oh, you. maupo ka. Thank you po. Sir, pasensya na kung naistorbo ko kayo. Wala yun, Roxanne. Kaya po ako pumunta dito para po humingi sana ng tulong sa inyo. Kasi yung anak ko po nasa ospital. Ganun ba? Opo. Okay, sige, tutulungan kita. O, magkano ba ang kailangan mo? O mga 10,000 sana. Sorry sir, kaya lang po talaga yung alam kong malalapitan. Naunawaan kita. Wala yun, Roxanne. Wait, ha? Excuse me. Oh, Ayan. 14. Ito. Ayan. 15,000 dyan. oh, salamat po sir. Huwag ko kayo mag-alala. Makakabayad din ako sa inyo. Ha? Kung gusto nyo, ibawas nyo na lang po sa sweldo ko. Oh, no. Hindi. Huwag mo nang bayaran yan. Tulong ko na yan sa'yo. Ay, sir. Oh, sige na. Pumunta ka na sa ospital kung pupunta ka, ha? Umabsent ka muna para maalagaan mo naman ang anak mo. Ako na ang bahalang magsabi kay Jonas at sa supervisor mo, ha? Oh, sir. Maraming salamat po. Ate Roxanne, buti dumating ka agad. Yung anak mo. Bakit, Beth? Ano nangyari kay Dion? Nakausap ko na ang doktor ni Dion. Oh. May findings na raw sila sa sakit ng anak mo. Ate, Ano? may cancer si Dion. Oka, ano gagawin natin? Wala akong madiliin siyan. Ilang taon na ako nagtitiis sa'yo. Ilang taon na tayong ganito. Walang asenso. Simula nung magsama tayo, hindi guminhawa ang buhay ko. Oka, nakakasawa na. Pagod na ako sa pagtitiis ko sa buhay natin. Mabuti pa nga si Sir Castiel. Nabibigay ang lahat ng pangangailangan ko, samantalang ikaw na asawa ko, wala. Ganun naman pala eh. Pumayag ka na lang maging kabit ng matandang yun. Alam mo, dapat pala pinagsisihan ko ng pagpahig ko na makipag-live-in sa'yo. Wala kasi ako na pala sa'yo eh. Ayoko na! Magkanya-kanya na lang tayo! Narito na tayo. Roxanne, alam kong pakiramdam ng isang magulang. Lakasan mo lang ang loob mo. Hindi pababayaan ng Diyos ang anak mo. Salamat, Sir Castiel. Dahil sa iyo, kaya lumalakas ang loob ko. Tandaan mo sana, lagi lang akong naririto sa tabi mo para tulungan ka. Espesyal ka para sa akin. Talaga po. Mahal niyo pa rin ako. Oo, Roxanne. Ikaw, posible bang matutuhan mo rin akong mahalin? Kahit na matanda na ako. Sir, Alam ko ang hirap na dinaranas mo sa piling ng asawa mong irresponsable. Hindi ako ganon. Alam kong hiwalay na rin kayo. Alam mo bang nagkaroon ako ng pag-asa? Kaya sinasabi ko sa iyo ngayon, mahalin mo lang ako. Ibibigay ko ang lahat ng gusto at pangangailangan ninyo ng iyong anak. Gagawin kong maligaya ang buhay niyo.
Roxanne? Kayo na ng boss mo? Oo, Mitch. Sinagot ko na si Castiel. Wow. Boyfriend ko na siya. Pero ang tanong, Ateng, mahal mo ba siya? Oo, nung una, aaminin ko, wala akong nararamdaman na special para sa kanya. Sinagot ko lang siya para matulungan niya ako sa pagpapagamot kay Dion. Ganon? Oo, pero Mitch, siya kasi yung tipo ng lalaki na madaling mahalin. Napakabait niya sa akin. Sincere. At palagi siyang nandiyan sa tabi ko para damayan ako. Hanggang sa, yun, unti-unti nang na-develop yung feelings ko para sa kanya. Kaya ngayon masasabi ko na rin na mahal ko na siya. Nakalimutan ko bigla si Oka nang dahil sa kanya. Siguro, hindi naging maganda ang intention ko sa kanya nung una. Pero ngayon, handa akong bumawi. Patutunayan ko kay Castiel na tama lang ang naging desisyon niyang mahalin ako. Roxanne, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun, mahal? Tungkol saan? Will you wear this ring? Castiel, anong ibig sabihin nito? Will you marry me? 6 months pa lang tayo. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Roxanne, gusto kitang mapangasawa. Gusto kong makasama ka sa mga nalalabing buhay ko sa mundo. At buong puso kong ipinangangako sa iyo na magiging mabuting asawa ko sakaling tanggapin mo ang aking alok. Castiel, Mahal mo ko, hindi ba? oo. Mahal na mahal kita. At sa tanong mo kung gusto ba kitang mapangasawa? Yes. Handa akong isuot niyang singsing para sa'yo. Roxanne, Handa akong maging may bahay mo. Handa akong katuwang at kasama mo habang buhay. Roxanne. I love you. Oh, salamat. Salamat, Roxanne. Maraming salamat. Mahal na mahal din kita. Hindi man naging maganda nung unang intensyon sa akin ni Roxanne, pero sa bandang huli, nagbago siya at bumawi sa akin sa pamamagitan ng pagmamahal ng tapat. Sa ngayon ay kasal na kami at masaya ako dahil buong puso niyang ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang aking may bahay. Ako naman, ginagawa ko rin naman ang lahat para maging masaya siya sa aking piling. Ako si Castiel at ito ang aking buhay. Totoong walang pinipiling edad ang pag-ibig. At masaya tayong marinig na masaya na sila Castiel at Roxanne sa kanilang pagsasama sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay. At kahit na maraming kilay ang napapataas sa mga ganitong klase ng relasyon, ay hindi nagpapatinag ang dalawa. Dahil sa pag-ibig, hindi mo na kailangang intindihin ang iniisip ng iba. Dahil ang mahalaga, mahal ninyo ang isa't isa. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Yunel Benamin, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, Susan Robles, at June Martin Legaspi sa papel ng Castiel. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Boboy Salonga, superbisyong teknikal Bong Buyar at Eric Lucero, creative consultant Phil Cruz,
Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ngayon ang isang kasaysayan na kapupulatan nyo ng aral sa buhay. Ito ay ang kwento ni Melody. Halos 6 na buwan pa lang kami ni Efren nang mapagdesisyon na naming magpakasal sa huwes. Oo, aaminin kong hindi ko pa siya lubos na kilala noon. Pero dahil na rin siguro sa pagmamahal ko sa kanya, kaya ako nga nagawa yun. Pero sa paglipas ng mga araw at buwan, unti-unti kong napapansin na mga abnormalidad sa kanyang pag-uugali. Minsan, responsable siya, minsan hindi. May mga araw na sweet siya, ngunit may mga araw din na halos isumpa niya ako. Pabago-bago siya ng mood. Pero sa kabila nun, nanatili ang pagmamahal ko sa aking asawa. Tay, pengi po ang pambiling tinapay. Nagugutom na po ako. Wala akong pera. Kahit man lang barya dyan, wala ka natira? Eh kung meron ako, di sana ibinigay ko na sa inyo. Kaso wala nga eh. Minalas ako ngayon. Natalo ako sa pustahan. Yung perang binigay ko sa'yo, inaksaya mo lang sa bisyo mo? Efren naman! Bakit? Masama ba? Nagpakahirap ako sa paglalabada para may makain lang tayo. Kung aasa lang kasi ako sa'yo, sigurado matagal na kami patay ni Totoy nang dahil sa gutom. Hindi ko na po kaya, Tay. Nagugutom na po ako. Bakit pa ang kulit mo? Sinabi ko nga wala akong pera, ha? Tumambay nga rin. Tabi. Papasok ako! Efren! Ano sabi mo? Ha? Teka, ano bang mas mahalaga sa'yo? Ang pamilya mo o yung bisyo mo? O bakit hindi ba halata? Ha? Huyop ka! Aray! Huyop ka! Melody, ano ba? Isang loob mo sabihin sa akin yan? Ano klase kang haligin ng tahanan? Efren naman, maging responsable ka naman sana. Nasaan na yung pinangako mo sa akin na bibigyan mo ako ng masaganang buhay? Ano? Nasaan na? Bakit bigla ka nalang nagbago? Ginawa ko naman ang lahat, hindi ba? Kaso ito lang ang nakayanan ko! 5 taon na tayong kasal. Pero hindi kita nakitaan ng pagiging responsable. Bakit? Ano bang dahilan? Bakit ka nagpapabaya sa amin? Hindi mo na ba kami mahal? Nabigla ka lang ba sa pagpapakasal sa akin? Ano? Di ba tama na? Itigil mo na yung kakabunganga mo! Ang sakit na sa tenga! Mahiya ka naman! Makonsensya ka naman sa pinagagawa mong pagpapabaya sa amin ng pamilya mo! Oh, diyan ka na pala. Nakita ko yung daladalang plastic ni Toto. Yan, mukhang marami ah. Mga tinapay yun at saka chichirya para sa mga anak natin. Nangako ako sa kanilang papasalubungan ko sila. Yan. Ano naman ang laman yung dala mo? To? Syempre. Pagkain natin para mamaya hanggang bukas ng gabi. Nag-grocery na ako bago ako umuwi. Para bukas, magpapahinga na lang ako buong araw. Baka mukhang malaking kinita mo ah. Pahingin ang pera. Ha? Para saan? Basta. Teka, Efren ha. Liliwanagin ko lang. Itong perang nasa akin, para lang sa pagkain at sa gastusin ng buong pamilya. Basta ibigay mo na lang sa akin yung pera. At bakit ko ibibigay sa'yo, ha? Hindi ko to ibibigay sa'yo hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung saan mo gagastusin. Ay, sandali. Nagbabala ka na naman magsugal, no? Efren, pwede ba? Hindi ko ibibigay to sa'yo. Kasi alam kong lulustayin mo lang to sa wala. Swapang mo naman. Ako? Swapang? Ako na nga halos bumubuhay sa atin, ah. Ikaw, kumikita ka nga dyan sa trabaho mo, pero ano? Bansarili mo lang yung perang kinikita mo. Lumayas ka nga rito. O, ba't Wala kang silbi. bakit ako lalayas? Ikaw na dapat lumayas. Pamamahay ko itong tinitirahan mo. Ano ba? Rico, tiwan mo nga ako. Nasasaktan ako, Efren, ha? Lumayas ka. Kahit kailan huwag ka nang uwi pa rito. Wala kang pakinabang. Ikaw ang walang pakinabang! Dapat
dapat sa'yo kinakaladkad papalabas na yan. Ano ba? Efren, huwag mo akong kaladkarin! Ito! Diyan ka sa labas! Aray! Efren! Efren, buksan mo tong pinto! Efren, papasukin mo ako! Efren! Efren! Ma, pasensya na po kayo kung dito muna ako titira sa inyo. Ayos lang naman sa akin na tumira ka dito. Pero matanong ko lang, anak. Bakit ba kayo madalas mag-away ng asawa mo, ha? Nalululong po kasi si Efren sa bisyo. Nagiging papaya siya sa amin ni Totoy, ang mga anak namin. Pero ang higit kong pinagtataka, pabago-bago ang ugali niya. Minsan, sweet siya. Minsan, bigla na lang magagalit at mananakit sa akin. Sa totoo lang, Melody, napupuno na ako diyan sa asawa mo. Gusto ko siyang kausapin na masinsinan. Ma, baka po lumaki ang gulo. Hindi, anak. Kailangan malaman ko kung ano ba talaga ang plano niya sa inyo ni Totoy. Sige po. Kayo pong bahala. Yan ang epekto ng pagpapakasal mo sa lalaking hindi mo naman lubos na kilala. Ma naman eh. Sisi ka man, huli na ang lahat. Tay! Ay, buti naman at napasyal kayo. Ali po kayo, pasok. Salamat. Tuloy po. Nasaan na nga na si Efren? Umalis po kanina. Pumasok po sa trabaho. Ano ba? Opo. Ay, siya nga pala, nakausap ko mama mo. Nakiusap sa akin na bantayan ko raw kayong dalawa. At dahil sa pag-aari ko tong bahay na tinitirhan nyo, hindi ka makatatangi sa akin. Sakaling tumira ko dito, Ay, babantayan ko kayong dalawa ng apo ko para maiwasan na yung pang-aabuso sa inyo ni Efren. salamat naman po kung ganun. Kahit papano, may tagapagtanggol na po ako ngayon. May sasabihin ako sa iyo, ha? Nagkamali ako dahil matagal ko itong inilihim sa iyo. Ho? Gusto kong protektahan sana ang anak ko, pero dahil asawa ka niya, napagtanto kong karapatan mong malaman ang lahat tungkol sa totoong pagkatao ni Efren. Bakit ho? Ano po bang meron kay Efren? Siguro naman, napansin mo, bago-bago na ugali si Efren, may pagkakataong mabait siya, may pagkakataong ding walang iya siya. Oo nga ho. Bata pa lamang si Efren, yan ang problema ko sa kanya. Palakaibigan siya. Pero kapag matagal-tagal na, inaaway na niya yung mga kalaro niya. Madalas siyang manlamang sa kapwa niya bata. Naging problema ko rin siya dahil sa pangungupit niya sa akin ng pera. At nung mag-high school siya, lalong lumaking problema ko sa kanya. Alam mo bang isang araw pinuntahan ako ng mga kaklase niya at sinisingil ako sa mga utang daw ng anak ko sa kanila. Doon ko napag-alaman na ginamit niya ang pangalan ko para makautang sa kanila. Nung sinita ko naman si Efren, doon ko nalaman na ibinili niya ng mamahaling damit at sapatos yung mga nakakuha niyang pera sa mga kaklase niya. Ganun po ba? Oo, sa totoo lang, Melody. Nakakutob na ako noon na baka may problema sa pag-iisip si Efren, kaya dinala ko siya noon sa pinsan kong psychiatrist. At doon ko nalaman na meron si Efren na kung tawagin antisocial personality disorder. Ang mga taong may ganong klaseng sakit, walang pakialam sa responsibilidad, moralidad, at concern sa iba. Ang tanging pakialam lang niya yung pansarili niyang interes. Wala rin konsensya ang taong may ganitong sakit. Melody, sinabi ko to sa'yo, hindi para lumiit ang tingin mo sa asawa mo na anak ko, Tay. kundi para unawain mo siya at maging alerto ka kapag kasama mo siya. Good night, Efren. Walang hiya. Efren, bakit mo ako sinaksak? Bakit? Papapayin kita. Diyos ko! Tay! Tay, tulong!
Anong nangyari? Tulungan niyo po ako, si Efren. Hindi ko po alam kung anong nangyayari sa kanya, tay. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Bitiwan mo yung balisong mo. Huwag niyo akong pigilan pa! Umalis ka na. Sige na, Melody. Dalian mo. Ako na bahala kay Efren. Sige na. Hoy! Melody! Efren, Bumalik ka rito! Melody! tama na. Melody! Efren! Nakakatakot na yung asawa mo, Melody. Piruin mo. Bigla ka na lamang yung sinaksak na walang dahilan. Baliw na ang lalaking yon. Ma, tama na po. Ligtas naman po ako eh. Melody, munti ka na niyang mapatay. Naku, humanda talaga sa akin yung Efren na yan. Ipakukulong ko siya. Ma, Ano? Huwag mo sabihin sa akin na tumututol ka. Melody naman, hindi ako papayag na maulit pa itong nangyari sa iyo. Kailangang maturuan ng leksyon ng lalaking yan. ma, may sakit po sa pag-iisip si Efren. Oh, di totoo pala yung hinala kung baliw yung asawa mo. Melody, ano ba talaga ang plano mo? Hahayaan mo na lamang ba na mapatay ka ng asawa mo? Hiwalayan mo na ang lalaking yan dahil wala naman siya mabuting na ibigay sa inyo ni Totoy. Puro sakit ang ulo lang ibinigay sa iyo ng asawa mo. Paano, Melody? Hihiwalayan mo ba yung asawa mo? O gusto mong ako na ang gumawa ng paraan para maghiwalay kayong dalawa? Bern, kumusta na si Efren? Yun. Dinadala namin siya ni Papa sa psychiatrist para ma-therapy. Alam mo, Ate Melody, parang baliwala lang sa kanya na umalis na kayo ni Totoy sa bahay. Ganun ba? Tama yung desisyon mong lumayo muna sa kapatid ko habang tinetherapy siya. Para matahimik na ang buhay niyo ng pamangkin ko. Alam ko, nasasaktan ka sa nangyayari sa asawa mo. Oo. Mahal na mahal ko pa rin si Efren. Pero kailangan kong gawin to para sa amin ni Totoy. Bern, may pag-asa pa bang gumaling si Efren? Hindi ko alam, ate. Yung psychiatrist na ang nagsabi, nabihirang gumaling ang isang tao sa ganong klase ng sakit. Bern. Dali nga. Oh, ikaw pala, Melody. Efren, Anong ginagawa mo rito? kinakamusta ka lang? Bakit? Ha? Samantalang di mo na ako mahal? Nagkakamali ka, Kuya Efren. Mahal ka ng asawa mo. Pero kailangan niyang lumayo sa'yo dahil... Anong dahil? Anong dahil? Ha? Ipagpipilitan nyo na naman pa sa akin na baliw ako? Ha? Ikaw, Melody, Efren, anong kailangan mo sa akin, ha? gusto ko lang sanang magpaalam sa'yo ng maayos. At saka, gusto kong humingi ng tawad sa'yo sa biglaan kong pag-alis dati. Sorry. Hindi ka na babalik sa akin? Babalik din ako. Pero hindi pa sa ngayon. Kailangan mo munang mag-therapy. At kailangan ko ring hanapin ang sarili ko. Oh, Melody. I'm sorry kung dinala kita sa ganitong buhay. Wala akong pinagsisisihan, Efren. Dahil minahal naman kita. Sige. Aalis na ako. Ipagdarasal ko na sana gumaling ka kaagad. Melody. Paalam. Huwag kang mag-alala. Magkikita pa rin tayo. Hoy, anak, masyadong malikot ha. Mag-iingat ka. Opo, Mama! Melody. Buti naman at hindi kayo nakalilimot ni Totoy na dalawin ako lagi.
Baka naman pwede na ulit tayo magsama. Nami-miss ko kasi kayo palagi. Gusto ko sana. Kaso ang sabi ng psychiatrist na tumitingin sa'yo, mas maigi ng ganito ang setup natin. Mahal mo pa rin ba ako? Walang nagbago sa mga nararamdaman ko para sa'yo. Mahal na mahal pa rin kita. Melody, At saka naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Kaya ganito ang setup natin para tumagal ang relasyon natin. Melody. Huwag ka mag-alala. Ikaw lang ang asawa at mamahalin ko. At hindi ako makakalimot na gampanan ng mga tungkulin ko sa'yo bilang asawa. Salamat. Salamat. Patuloy mo pa rin akong iniintindi. Kahit na ganito ko. Sorry, Dila. Kasi hindi ako nagiging mabuting asawa sa'yo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Basta, Efren, kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang lumapit sa asawa mo, ha? Nandito lang ako. Nandito ako palagi para samahan at alalayan ka. Sa ngayon ay going strong pa rin ang relasyon namin ni Efren bilang mag-asawa. Pagamat magkaiba pa rin kami ng bahay na tinitirhan, yung kasi ang payo sa amin ng aming psychiatrist para tumagal ang aming relasyon. Hindi kami pwedeng magsama sa iisang bubong dahil na rin sa sakit niya. Pero bilang asawa niya, handa naman akong unawain ang kalagayan niya at handa ko siyang damayan sa mga pagsubok na dumarating sa kanya. Ako si Melody. At ito ang aking buhay. Mahirap ang sitwasyon ng mag-asawang Melody at Efren. Pero kailangan nilang maghiwalay ng tinitirahan para na rin sa kabutihan ng lahat. Ngunit sa kabila ng pagsubok, ay hindi pa rin sumusuko si Melody at handa pa rin niyang gampanan ang pagiging asawa kay Efren. Palagi nating tatandaan na ang pagsasama ng mag-asawa ay hindi laging masaya. Kadalasan, kailangan pa muna nating dumaan sa pagsubok at makalabas sa problema ng magkasama. Makaragsiganap, June Martin Legaspi, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, at Jeneline de la Cruz sa papel na Melody. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Buyar at Eric Lucero. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ngayong araw na ito, maririnig natin ang kwento ng isang yaya at ng kanyang batang inalagaan ng matagal. Siya ay si Epang. Josepa ang totoo kong pangalan. 15 anyos pa lang ako noon. Naninilbihan ako sa iba't ibang bahay bilang katulong o kuminsan naman ay yaya ng mga bata. Iba-ibang amo, iba-ibang ugali. Ngunit may isang pamilya ako na pagsilbihan na itinuring akong bahagi ng kanilang pamilya. Ma'am, gatas po. Salamat, Epang. Ang lungkot dito sa bahay kapag ganitong gabi. Napakatahimik. Kung may anak na sana kami, siguro maingay at magulo tong bahay. 7 taon na kaming kasal ng sir mo, pero hanggang ngayon, wala pa rin kaming anak. Epang, nawawalan na ako ng pag-asa. Papagod na akong maghintay. Ay, ma'am, po kayong bibitaw.
Wala pong imposible sa tao nagtitiwala at nananalig po sa Diyos. Ay, sana nga. Gustong-gusto ko na talaga magkaroon ng anak. Gusto kong maranasan kung paano maging isang ina. Ang sarap na itong luto mo, nga. Sir naman. Kailan mo ba naman ako nagluto ng hindi masarap? Oo nga naman. 5 taong ka na rito sa amin at lagi mo kaming binubusog, ha? Pero parang Parang? Oh, hindi bakit? ko gusto ang amoy. Para akong nasusukap. Parang... Ano? Ano ba? May sakit ka ba? Ha? Ay, Ang baho! sir, dalhin niyo na ho sa klinika si ma'am. Doon sa sa OB-GYN. Oo, bigay ni. Oh, yun ho. Basta, yun ho sa mga buntis. Ano? Eh, malakas ho ang kutob ko. Buntis ho si ma'am. Ay, dito mo kamuti ng suklay sa may itaas ng pusod ko, Epang. Diyan. Alam niyo dito ho, Makati. Ma'am, sabi ho ng mga matatanda, kapag daw ho kumakati na dyan, tumutubo na yung buhok ng bata. Talaga? Hindi ko naman po alam kung totoo yun. Ay, pasensya ka na, Epang. Buntis ako pero parang mo akong sanggol na inaalagaan. Uy, mama, hindi naman ho libre to. Oo nga pala. Sinusweldohan ka nga pala namin. Nakalimutan ko. Parang kasing pamilya ang turing namin sa'yo. Ayos lang po yun, ma'am. Basta ang mahalaga, sinusunod niyo ho yung payo ng doktor na bed rest. Bed rest. Ay. Rest. Bed rest. Bed rest. Rest. Oh. Yun. Ayan. Dapat ho sundin niyo yung doktor. Lalo na at hindi na ho kayo bata, ha? Masela na po ang pagbubuntis niyo. Ba't ngayon ka lang? Si ma'am, pasensya na. Nanganak kasi si ma'am. Hindi ko naman maaaring iwan yun. Yung mga anak mo, kanina pa naghihintay sa'yo. Nakatulog na sa kahihintay. Ganon? Kawawa naman ang mga anak ko. Hindi ko na nabibigyan ng oras. Nag-aalaga ka ng ibang tao pero napapabayaan mo naman ang mga anak mo. Pasensya ka na, Simon. Ngayon lang naman to Kasi nga maselan yung pagbubuntis si ma'am. Oh, Pero ngayong nakapanganak na siya, di makakauwi na ako na maaga. mabuti kung hindi ako naghahanap buhay. Nakakahiya na. Sa kapitbahay natin madalas iniiwan ng mga bata. Sabi ko naman kasi sa'yo, tumigil ka na sa pagiging basurero Kaya ko na yung magastusin dito sa bahay. Ano? Ayoko. Ikaw ang ina. Dapat ikaw ang mag-alaga sa mga anak mo. Pero Simon, Tahan na, anak. Tahan na. Akin na nga. Akong hindi mo mapatahan. Sige nga. Hindi mo lang papatigil sa pag-iyak. Ikaw naman. Anak, uutan, ha? Oo. Si Papa na kakalgat sa'yo. Anak. Ano ba yan? Tahan na. Bakit ka ba iyak ng iyak? kanina ko pa ho narinig yung iyak niya. Ay, patahanin mo nga. Natatakot na ako. Hindi siya tumitigil sa kaiiyak Akin na po, sir. Oo. Ito. Ay, Hararin. Hararan. Hararin. Tumigil na. Magic, ha? Pero ko salamat. Ikaw pala makapagpapatahan sa kanya. Naku, sir, kailangan lang ho nito ng konting kanta-kanta. Ha?
O, sige na. Sige na, umuwi ka na. Gabi na. Sige po. Oh, baby. Kay mama ka na ulit. Akin na. O, dito na, baby. Naku, ay! Ano ba yan? Epang, huwag mo muna bitiwan, ha? Huwag mo Oo muna. naman. Tahan na. O, hindi na. Tahan na, baby. Ay. Magic na naman. Sige na, Epang. Ikaw na munang kumarga dyan, ha? Habang hindi pa nakakatulog. Mukhang mas gusto ka niya kesa sa amin. Birthday ngayon ng panganay ko. Ay, kailangan makauwi ako ng maaga. Epang! Oh, si ma'am? Ma'am, bakit po? Si Alexa! Kinukumbulsyon! Sige na po. Ako na po bahala sa kanya. Sige. Yun ang sasakyan. Paandarin na po. Kailangan natin sinali sa ospital. Ay, salamat sa Diyos, makakauwi na rin. Ma'am, kapag bata ho, ganyan talaga. Kapag nag-edad ng mga 7 taon, nawawala rin po yan. Epang, alam mo, hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Maraming salamat sa iyo, ha? Ay, wala pong ano man yun. Sige po, mauna na po Oh, ako. sige na. Papunta naman na rito ang sir mo. Sige po, ma'am. Ay, teka! Bakit po? Oh, kunin mo to. Ano po ito? Ibili mo ng cake ang anak mo at bumili ka na rin ng pagkain para sa inyo. Birthday ngayon ng panganay mo, di ba? Sige ma'am, na. Kunin mo na. Alala niyo pa talaga ang kaarawan ng anak ko. Siyempre, palagi ka nagpapaalam na uuwi ng maaga kapag birthday niya, di ba? 3 taon na ang anak ko. So, 8 taon na ang anak mo, di ba? Opo, ma'am. O siya, sige na. Kunin mo na to. Hindi ka nakauwi ng maaga ngayon dahil kay Alexa. Salamat po, ma'am. Ay, ako salamat. Mukhang pinagod ka na naman ni Alexa, Epang. Ay, sir, Kaya yung isa nakatulog na sa sobrang pagod. ang galing na po magbisiklete. Baka po kapag 7 taon na yan, marunong na yan magmotor. Ikaw talaga, Epang. Pero... Motor ka agad. Epang, Po? baka hindi mo na siya makita kapag 7 taon na siya. Po? Sir, bakit po? Kaalisin niyo na po ba ako? Bakit po? May nagawa po ba akong mali? Wala. Wala kang nagawang mali. Ano pong ibig niyo sabihin, sir? Pasensya ka na, Epang, ha? Magmamigrate na kasi kaming mag-anak sa Canada. Canada po? Hindi po ba malayo yun? Oo, Epang. Doon na kami titira. Pasensya ka na, ha? Gusto ka sana naming isama, kaya lang may pamilya ka rin maiiwan dito. Maghihiwa-hiwalay na po pala tayo pagkatapos po ng 10 taon. Oo, Epang. Pasensya ka na, ha? Pero kapag nakauwi kami rito, hayaan mo. Hanapin ka pa rin namin. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Lalo na kay Alexa. Hindi ka namin makakalimutan. Ay, nakapangalumbaba ka na naman dyan sa bintana. Aga-aga. Pasensya ka na sana, Honorio. Kumain na tayo. Madala akong almusal, oh. Nagbabalik tanaw na naman yung nanay mo, malamang. Nagbabalik tanaw o naghihintay? Ilan taon na ba kayo naghihintay, Nay? Oh, kain na. Honorio, ilan taong ka na ba? 35 na po. 3 dekada na pala ang lumipas. Tama. Sabi ko na 3 dekada mula nang umalis sila papuntang Canada. Yung batang inalagaan nyo noon, 30 anyos na yon. Matanda lang ako sa kanya ng 5 taon, di ba?
Napakabait ng pamilyang yon. Malamang. Eto nga, oh. Nakatira pa tayo sa lupang nabili mo mula sa ibinigay nilang separation pay sa'yo. Nasaan na kaya sila? Kumusta na kaya sila? Tao po. Tao po. May tao. Sandali. Bakit, Ineng? Dito po ba nakatira si Aling Epang? Josefa de Dios po? Akong asawa niya. Ay, sino ka? Oh, finally. Anong pangalan mo? Alexa po. Oh, Diyos ko! Ikaw na si Alexa? Opo. Dalaga ka na! 30 years old na po ako. Actually, may asawa na po ako. Ah? Matagal ko na po kayong hinahanap mula na umuwi kami dito sa Pilipinas. Hindi ako makapaniwalang ikaw na yung batang iyakin noon at hinahabol ko madalas kapag nag-aaral magbisikleta. Naikwento nga po ni Mami sa akin. Oh, si Ma'am, tsaka si Sir. Oh, kumusta na sila? Patay na po sila pareho. Ano? Patay na sila? Opo. Hindi ko malaman sila nakitang muli bago sila namatay. Kaya nga po umuwi kami dito kasi gusto nilang ilagak yung abo nila. But masaya po ako kasi nakilala ko kayo, Lola Epang. Malaki na ako. Nice to meet you. Nice to meet you. Maaari ba kita yakapin? Ay, opo. Siyempre naman po. Parang kailan lang. Kinakalong pa lamang kita. Alungkot akong malamang patay na pala si na Mama at Sir. Pero masayang masaya ako. Na bago man lang ako mamatay, ay nakita kita, Alexa. Para akong bumalik sa nakaraan nang makita ko si Alexa. Hindi ko akalaing darating pa ang panahong yun. Ngayon, madalas siyang bumisita sa amin. At kagaya ng mga magulang niya, isa siyang mabait at mabuting tao. Kapag binabalikan ko ang mga alaala noon, napapangiti ako. Mahirap din maging kasambahay at yaya, pero masaya. Ako po si Epang, at ito ang aking buhay. Lumilipas ang panahon, ngunit ang kabutihang ating ginawa sa kapwa ay hindi basta-basta maibabaon sa limot. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, June Martin Legaspi, Rosana Villegas, Yunel Banamin, at Susan Robles sa papel na Epang. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Boboy Salonga, superbisyong teknikal Bong Boyar at Eric Lucero, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Isa na namang kasaysayan ang ating maririnig na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Ito ay ang kwento ni Ursula. Marami. Ayoko na, Ursula. Ayaw mo na ng pagkain? Murder na lang tayo. Ayoko na sa relasyon natin. Ano? Ano sinabi mo? Pero Dexter... Ilang beses na akong nagpaparamdam sa'yo na gusto ko lang kumawala sa relasyon natin. Pero, ayan ka, nagtatanga-tangahan ka lang.
nasa restaurant tayo, ha? Kung pwede doon tayo sa labas mag-usap. No, hindi. Dito ko na gustong tapusin ang lahat. Pero bakit? Anong dahilan para gawin mo sa akin to? Simple lang. Hindi na kita mahal. Wala naman akong ginagawang kasalanan sa'yo. Huwag mo naman gawin sa akin ito. Ayokong gawin ito sa'yo. Dexter. Pinintay ko na ikaw na ang kusang gumive up sa akin, pero matibay ka. Kaya hindi na ako makatiis. Ako na makikipag-iwalay sa'yo. Makikipag-break sa'yo. I'm sorry, Ursula. Pero dito na natatapos ang love story natin dalawa. Ursula! Sabay ka na sa akin. Ursula, ano ba? Huwag mo naman akong takbuhan. Talaga. Ursula, bakit ka umiyak? Ano nangyari sa'yo? Chard. Oh, Si Dexter. Nakipag-break na sa akin. ano ba? Tana, tumahan ka na. Chard. Hindi mo dapat iniiyakan si Dexter. Kasi walang kwentang lalaki yun eh. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako eh. Hindi kita iiwan. Pangako. Oh, mga bata, malapit na ang deadline, ha? Kaya kailangan matapos agad natin ito. Oo, sir. Kami bahala. Okay, sana malinaw sa inyo. Architect Sarmiento. Sandali lang, ha? Ay, kakausapin lang ako. Sandali lang. Excuse me. Dexter, Ursula, ano ginagawa mo rito? pwede ba tayo mag-usap? Wala na tayong pag-uusapan. Meron. pa. Okay, sige. Doon tayo. Oh, ano ba kailangan mo sa akin? Dexter, pwede bang tayo na lang ulit? Di ba sinabi ko na sa'yo, tigilan mo lang ako. For God's sake, Ursula, tama na. Tigilan mo lang paghahabol pa sa akin. Patahimikin mo na ang buhay ko. Sinubukan ko namang kalimutan pero nahihirapan talaga ako. Mahal pa rin kita hanggang Ursula, ngayon. please. Matuto ka sanang tanggapin ang katotohanan walang forever sa atin. Masisira lang ang buhay mo kung mamahalin mo ang isang taong wala naman sa iyong puso niya. Ursula, ayoko nang saktan ka. Kaya sinasabi ko na sa iyo, kalimutan mo na ako. Magmahal ka na lang na iba, huwag na ako. Please, maawa ka sa sarili mo. Bakit? Meron ka na bang iba, mahal? Oo. Kaya please lang, ha? Kalimutan mo na ako. Sige. Susubukin ko kalimutan ka. Hi, Ursula. Chard. Buti naman, dumating kayong dalawa. Makakalimutan ba naman namin ang magandang araw na ito? Siyempre hindi. Ito pala yung regalo ko sa'yo. Happy birthday, Alina. Oh, thank you, Chard. Oh, sweet mo naman. Happy birthday, Alina. Ito yung gift ko sa'yo. Oh, thanks, Ursula. So, ano na update sa inyo? Ha? Kayo na bang dalawa? Naku, hindi pa. Magkaibigan pa rin kami ni Ursula. Ganun ba? Kala ko kasi mag-boyfriend-girlfriend na kayo eh. After yung masakit na breakup ni Ursula kay Dexter. Paano mo nalaman na break na kami ni Dexter? Sinabi na sa akin ni Dexter kanina. Nandito siya? Oo.
kasama nga niya yung bagong special salmon niya eh. Wait ha. Tatawagin ko lang. Ano? Dexter! Wait. Wag na. Halina! Halina kayo dito! Alina, wag na please. Ayan na. Alina, bakit? Oh, Ursula, Chard, kayo ba na? Hi, babe. Sino sila? Karina, babes, sila Ursula at Chard. Mga kaibigan ko sila. Oh. Ursula at Chard, si Karina, girlfriend ko. Hi. Nice to meet you both. Ang bilis mo naman magka-girlfriend. Kabe-break mo lang, di ba? Ay, baka naman iniisip mo pa na kailangan pa ng 3-month rule. Sa balabas lang meron nun, Ursula. Dexter, paano mo nasisikmura na sabihin yan kay Ursula? Ha? Parang wala lang sa yung ginawa mong pang-iiwan at pananakit sa kanya. Oh, wait, Dexter. Si Ursula, yung sinasabi mong ex-girlfriend mo? Akala ko ba kaibigan mo lang siya? Karina, ikaw ang dahilan kaya nagdurugo ngayon ang puso ng kaibigan ko. Oh, really? I'm sorry for your loss. Ganun talaga ang life. Well, Dexter and I, we are very in love with each other. Don't worry, Ursula. Makakahanap ka rin ng lalaking para sa'yo. Akala ko, kakainin mo yung blueberry cheesecake eh. Dinurog-durog mo lang. Ursula, I'm sorry, Chard. Wala akong ganang kumain. iniisip mo pa rin ba yung kanina sa birthday ni Alina? Hindi lang naman si Dexter ang pwede mong mahalin. Ako, pwede mo akong mahalin. Pwede mong ibaling sa akin ang atensyon mo. Ursula, matagal na kitang mahal. Kaya nga lihim ako nasasaktan kapag umiiyak ka ang dahil lang sa isang walang kwentang lalaki. Please, kalimutan mo na si Dexter. Ako na lang ang mahalin mo at ipinapangako sa'yo. Hindi kita sasaktan. Hindi kita paiiyakin. Mamahalin kita ng tapat at buong buo. Nakakapagod yung trabaho ko sa office ngayon. Pero okay lang. Kahit pa paano, nakalimutan ko si... Oh, dapat na talaga ako mag-move on. Ursula! Oh, Chard? Yan ang ginagawa mo dito. Siyempre, sinusundo ka. Oh, Matagal ko na itong ginagawa, di ba? di ba ako nakakaabala sa'yo? Kahit kailan hindi ka naging abala sa akin. Teka, may surprise ako sa'yo. Talaga? Oh, ano naman Oh, yun? hindi na surprise yun kapag sasabihin ko sa'yo. Okay. Nandun yun sa kotse ko. Tara. Sige. Excited na ako sa surprise mo sa akin. Oh, nasurpresa talaga ako sa ginawa mong preparation para sa romantic candlelit dinner natin, ha? Nawala yung pagod ko. Tapos, ang sasarap ng mga pagkain hinanda mo. Nakalimutan ko tuloy yung diet ko. Pansin ko nga eh. Halos naubos natin yung hinanda kong pagkain. Anyway, huwag mo nang isipin pa yung diet. Kahit ano pa maging itsura mo, you'll always be beautiful in my eyes. Oh, ikaw talaga. Binola mo pa ako. Chard, nagpapasalamat ako dahil dumating ka sa buhay ko. You are always there for me in my darkest times. You know what? Lalo pang kayang pasayahin ang buhay mo kung mamahalin mo lang ako ng higit pa sa kaibigan. Handa akong maging palakip butas. Oh, Chard. Kung yun lang bang paraan para makalimutan mo na si Dexter, handa akong magsakripisyo. Basta't para sa'yo gagawin ko ang lahat. Ganyan kita kamahal, Ursula. Ursula?
Dexter? Anong ginagawa mo dito sa tapat ng bahay ko? Kanina ka pa? Oo. Kanina pa kita hinihintay. Anong kailangan mo sa akin? Break na kami ni Karina. So? Wala akong pakialam. Ginawa ko yun dahil mahal pa rin kita, Ursula. Tama na. Tigilan mo na ako. May boyfriend na ako. Pero hindi mo siya mahal. Alam ko. Ako pa rin ang mahal mo. At paano ka nakakasiguro? Dahil nararamdaman ko. Ursula, wag mo lang lukuhin ang sarili mo. Alam ko, panakip-butas mo lang si Chard. Ursula. Uy, kanina ka pa walang kibo dyan. Si Dexter ba? Chard, mag-drive ka na lang. Tinawagan ako ni Dexter. Sabi niya, nakita daw kayo nung isang gabi. Ha? Chard, hindi sa nagkita kami. Pumunta siya mismo sa bahay ko. Anong sinabi niya sa'yo? Gusto mo raw makipagbalikan sa kanya. Oh, bakit hininto mo ang sasakyan? Kahit ano pang gawing pamimilit sa'yo ni Dexter, huwag ka nang babalik sa kanya. Please, Ursula, mangako ka sa akin na hindi mo ko iiwan para sa kanya. Bakit kaya ka nag-reach ng cellphone ng Ursula? Nasaan na kaya siya? Kinakabahan na ako. Bakit ba ganitong nararamdaman ko? Teka, tatawagan ko si Alina. Hello, Chard? Alina, alam mo ba kung nasan si Ursula? Hindi ko kasi siya makontak sa cellphone niya. Ay, nandito kami ni Ursula sa party ni Rainier eh. Ha? Kasama nga pala ni Ursula si Dexter ngayon. Ano? Oh, Ursula, hinay-hinay lang, ha? Marami ka nga ngayon eh. Ikaw rin eh. O, tama na yan. Please, baka hindi na tayo makasayaw pa mamaya. Ano ba? Huwag mo akong pigilan. Eh, kasi- Gusto kong uminom. Gusto kong makalimot. Gusto mong kalimutan na si Chard? Then, go with me, ha? Alam mo, Dexter, kahit gago ka, mahal pa rin kita. Hello. Kaya nga, ito uli ako, ha? Nakikipagbalikan sa'yo. Anong assurance ko na hindi mo na uli ako iiwan at sasaktan? Ursula, maniwala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Oh, I promise, magiging mabuting boyfriend na ako sa'yo, okay? talaga. Kaya hiwalayan mo na si Chard. Okay, hihiwalayan ko na si Chard. Ursula. Ursula, Chard! balak mo na palang balikan ng ex mo. No, let me explain. Ano ba i-explain mo? Narinig ko ng totoo. Minahal naman kita. Naging tapat naman ako sa'yo. Bakit mo naman ginawa sa akin ito? I'm sorry, Chard. Sorry. I'm sorry. Hey, sandali! Bumalik ka dito! Ursula. Chard! Chard!
sandali lang. Tulungan mo nga ako, lumayo ka Please, sa akin. Charles, ano ba? Ang tanga-tanga ko. Bakit pa kasi minahal pa kita? I'm sorry. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Mag-break na tayong dalawa. Please, Charles, bumalik ka rito. Ay! Oh! May paparating na sasakyan sa gilid mo! Ma'am, bawal po kayo dito sa ER. Sige na po, lumabas na po kayo. No. Boyfriend ko yung nasagasaan. Kaya please, Hindi hayaan po mo ako talaga. makalapit sa kanya. Hindi talaga Please. pwede, ma'am. Sige na, lumabas na po kayo. Please, makiusap. Huwag ka mamamatay, Char. Huwag mo akong iiwan. Para mo nagawa. Initiating. 1, 2, 3. Vital signs, negative. Initiating again. 1, 2, 3. Vital signs, still negative, Doc. Makiusap. Baka pwede pakisalba ang buhay ng boyfriend ko. Para nyo nagawa. Makiusap, please. I'm sorry, ma'am. Ginawa na po namin ang lahat pero hanggang dito na lang po talaga ang buhay ng boyfriend niya. Nakikiramay po kami sa inyo. Oh, no, hindi. Charles! Charles! Sobra kong pinagsisihan ang ginawa ko kay Chard nung namatay siya. Tsaka ko lang na-realize ang kahalagahan niya sa akin. Pero wala na akong magagawa. Huli na para magsisi pa. Sa ngayon, naka-move on na ako. Hindi rin kami nagkabalikan ni Dexter. At sa halip, namuhay na lang akong mag-isa. Single. May pagkakataong naaalala ko si Chard. Sayang. Kung hindi lang sana ako naging tanga. Dapat buhay pa ang kaisa-isang lalaking nagmahal sa akin ng tapat. Ako si Ursula at ito ang aking buhay. Sabi nila, mas okay na kumalas na lamang sa isang relasyon kaysa maging parakiputas. Sabi naman ng iba, mas okay magpakatanga kasi naipaglalaban nila yung mahal nila. Ngunit ang totoo, mas mainam nang mamuhay ka ng mag-isa ng walang pag-ibig kaysa umasa sa wala o makapanakit ng damdamin ng iba. Mga nagsiganap: Phil Cruz, June Martin Legaspi, Susan Robles, Jenaline de la Cruz, Leonel Benjamin at Rosana Villegas sa papel na Ursula. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Superbisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucero. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. Sa direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ang paglalakad ng isang dalagang nagtagumpay sa buhay dahil sa pagsisikap ng kanyang masipag na ina. Siya ay si Tiray. Labandera ang nanay ko pero hindi ko siya kinakahiya dahil maliban sa palaging malinis ng suot kong damit, alam kong ginagawa niya ang lahat para igapang kami at mabigyan ng magandang kinabukasan. Kaya ako naman, walang ibang ginawa noong kabataan ko kundi ang ipagtanggol siya
sa mga taong nagmamaliit sa kanya. Hoy, Naning! Bakit? Bakit mukha mo? Ano tong nalaman ko? Napakilala mo doon sa nanay ko, alila nyo, ha? Eh bakit? Totoo naman, di ba? Kapatid siya ng papa mo. Kaya tsahin mo yung nanay ko. Wala akong pake kung ano ko pa siya. Basta ang alam ko, labandera namin siya /Ali. Di pala, ha? Ano? Mayaman lang naman kayo kasi nagnanakaw ng pera sa bangko nanay mo. Di ba? Hindi magnanakaw si Mama. Ano nga hindi? Nanoko si Mama. Aray ko, ba't ba ako sinilo ka? Walang iya. Ano yung kalboy talaga? Ayaw mo na kinalala pa na. Tama na! Tama na sabi! Siya ang nagsimula, sir. Huwag mo kong sigawan, Anet. Ako naman talaga nagsimula. Kasi yung bunga niyan, kung ano-anong kasinungalingan ang sinasabi. Tama na sabi. Ano ba kayong dalawa? Hindi ba magpinsan kayo? Palagi na lang kayo nag-aaway. Hindi ba kayo nahihiya sa mga kaklase nyo? Hindi na kayo mga bata. 18 anyos na kayo. Eh, palaga namang si Tiray ang nauuna, sir. Siya ang may kasalanan. Eh, sir, Ay, naku. kung kayo nasa katayuan ko, hindi niyo ba pagtatanggol ang nanay mo? Matutuwa ba kayong tawagin yung nanay mo ng pinsan mong alila? Ay, nasa na respeto doon. Walang patutunguhan ang usapang ito. Ang mabuti pa, mapuntahin nyo rito mga magulang nyo, ha? At sila ang kakausapin ko. Naman! Tiray! Asan si Tiray? Taray! Tawagan na nanay mo. Bakit po, Nay? Halika nga rito. Bakit po? Ikaw talaga. Ay! Aray ko! Hindi ako kurutin sa kilikili! Hindi ba sabi ko sa'yo? Huwag ka nang nakikipag-away kay Naning. Buwan-buwan na lang kaming pinapatawag ng tsuminandro mo sa eskwelahan. Dahil rambol na kayo ng rambulon. Aray! Nauubos na ang pasensya ko sa'yo. Ikaw talagang bata ka. Ha? Tay! Oo. Wala akong kinalaman dyan, ha? Huwag mo ko idadamay dyan, Taray. Hindi ba sabi ko sa'yo, Nay? Ayoko minamalit kayo ng pamilya nila. Eh kung ayaw mo minamaliit tayo, mag-aral ka mabuti. Yun. Hindi yung panay yung pakikipag-away mo sa pinsan mo. Hindi ko siya pinsan. Ay! Kayo nga, hindi niya tinuturing na tsahin eh. Sabi nila, alila niya kayo. Oy, Tiray, isa pa! Tatamaan ka na talaga sa akin. Kahit pa ipagtanggol mo kung na ipagtanggol, hindi magbabago yung katotohanan. Labandera nanay mo! Nora, bakit nagkaganito ang mga damit ko? Eh, bakit kuya? Ay, ano? Namantsahan. Ay, sus, pasensya na kuya. Ay, akin na. Reremedyohan ko. Abay, ayusin mo ang paglalaba. Maglalaba ka na nga lang, eh. Buti kung hindi mahal ang bili ko dyan sa mga damit ko. Branded pa naman ang mga yan. Eh, hindi na mauulit. Hindi ko naman kasi alam na nagmamansya pala yung isang damit. Magdadahilan ka pa eh. Buti hindi yung uniforme ni Jenna yung namantsahan. Ayusin mo. Ba, binabayaran kita rito. Kung ganyan ka magservisyo, maghahanap na lang ako ng ibang labandera. Ikaw nga ang kinuha ko para makatulong na rin ako sa iyo. Eh, oo na kuya, hindi na mauulit. Pasensya na. Nay! Nay! Dito ako, naglalaba. Meron ako surprise sa inyo. Nay! Ay, Chong. Nandyan na si Naning? Oo. Pinakita niya na yung grades niya sa inyo? Bakit?
Meron na ba? Opo! Kaya nga, dito na ako dumiretso bago pa ako umuwi sa bahay. Kasi papakita ko kay nanay, tapon ako sa klase. Ganun ba? Opo. Baka po nahihiya si Naning napakita sa inyo yung grades niya. Kasi alam ko meron siya isang bagsak. Math. Sige po, Chong! Naling! Naling! Tinay! Yes? Bakit sinabi mo kay Papa na may failing grades ako, ha? Ay, bakit wala ba? Akala ko kasi meron eh. Sinungaling ka! Ngayon, alam mo ng pakiramdam kapag may sinasabi na hindi totoo tungkol sa'yo ang ibang tao? Ano, masarap pa pakiramdam mo? Teray! Ay! Nanay! Tay! Ay! Talagang, dito pa kayo sa tabi ng kalsada nagdadaldalan, ha? Magsiuwi na ka kayo! Makikita mo! Ano makikita ko, ha? Teray! Ikaw talaga! Gumaganti lang naman ako, Tay. Aaway Tsaka, naman. gusto ko lang siyang inggitin. Kasi, kahit na labandera lang nanay ko, ako naman ang pinakamatalino sa klase namin. Sir, sorry talaga. Bigyan niyo pa ako ng extension. Nanette, nung isang buwan pa ang last submission yan. Ba't ba hindi ka nakapag-submit? Sorry po talaga. Panay ka kasi lakwatsa kasama ng mga barkada mo. Hindi naman, sir. Palagi ko namang sinasabi sa inyo na kung gusto nyo makapagtapos kayo ng pag-aaral, magsikap kayo. Abay, sayang ang pagtatrabaho ng inyong mga magulang para sa inyo. Okay, kapag hindi ka nakapag-submit bukas ng alas 10 ng umaga, ha? Wala na. Bagsak ka na. Sir! Nako, lagot ako kay Papa. Bakit? Ano yun? Ano ka dyan? Huwag mo ko tatarayan. Baka di mo alam, ako ang may pinakamataas na grade sa project na ito. At kaya kitang tulungan para makapag-submit ka bukas. At bakit mo naman ako tutulungan, Naber? Siyempre, mabait ako. Ayoko nga. Kaya ko to. Sigurado ka? Oo, kaya ko to. Sige ka. Madaling magbagong isip ko. Mabuti naman, nagkakasundo na kayo ngayon ni Naning. Mabait lang talaga ang anak nyo, Nay. Ang sabihin mo, naawa kay Naning. Kasi alam mong magagalit sa kanya ang tsuminandro mo kapag nalamang may bagsak siya. O, di ba? Pwede. Mabuti yan, Tiray. Hindi naman ako itinuturo ng tsuminandro mo na kapatid niya, kundi isang labandera lamang ng mga damit nila. Pero wag mong gagawin yung kay Naning. At sa iba mo pang pinsan, kulang tayo sa material na bagay. Pero ang pagyamanin natin ay ang kabutihan ng puso. Noted po yan, Nay. Sabi ko nga, magpapakabait na talaga ako. Basta, sikapin yung magkakapatid na magkaroon ng maayos na buhay. Yun lang ang pangarap namin para sa inyo. Hindi nyo naman kailangan maging mayaman. Ang gusto lang namin, makita kayong kumakain ng 3 beses sa isang araw at may maayos na bahay na tinitirhan. Yun lang ay sapat na. Kuya, dito mo na lang ipwesto ang terasa, ha? Dito mo gawin. Ay, Chong Minandro. Mukhang malapit na matapos tong bahay niyo. Ay, opo, konting kembot pa. Ang nanay mo. Kasama po si tatay. Namimili ng ilalagay naming sofa rito. Ay, napadaan ho kayo. Ay, oo. Kasama ko ang tiyang mo. May binisita kami. Si Naning po, kumusta? Ay, yun. May asawa na. May apo na nga kami ng tiyang mo. Talaga ho? Ikaw, kailan mo bibigyan ng apo si Nora? Next question, Chong.
Ayos na. Natapos din sa wakas. Salamat sa inyo ng mga kapatid mo, Tiray. Hindi ko akalaing mararanasan kong tumira sa ganitong kagandang bahay. Oo nga. Palasyo sana ang papatayo namin para sa inyo ni tatay eh. Kaso, mag-aasawa na raw si kuya. Ay naku, wala na akong mahihiling pa. Nakapagpahinga na rin sa wakas sa mga kamay ko sa kakukusot ng mga damit. Naalala ko na naman nung nakikipagsabunutan pa itong anak mo kay Naning. Kasi tinatawag ka raw na alila. Tay naman, huwag nyo nang paalala. Nahihiya ako sa sarili ko kapag naaalala ko pa yan. Kung makipag-away ka nun, Diyos ko! Buwan-buwan ako pinapatawag sa eskwelahan nyo. Tapos sinasabi mo pang kaya mayaman si Naning kasi nagnanakaw ng pera sa bangkong mama niya. Oo, tingnan mo. Tapos ngayon, sa bangko ako nagtatrabaho. Oh. Ano na pagtanto mo? Na hindi pala pwedeng basta-basta lang magnakaw sa bangko. Pero nagkabati rin kayo ni Naning, di ba? Oo, pupuntahan ko nga po siya mamaya, Nay. Binyag daw ng panganay nila, ay kinukuha akong ninang. Talaga? Oo. Ikaw, kailan ka naman magpapabinyag, Tiray? Ay naman, huwag na natin pag-usapan yan. Pinagtatawanan na lang namin ngayon yung mga nakaraang panahon. Noong napakasimple pa ng buhay at napakahirap ang hanapin ang pera. Ganun pa man, mula noon hanggang ngayon, hindi ako nagsisisi na nagkaroon ako ng inang labandera dahil siyang nagturo sa amin kung paano magsikap at pahalagahan ang bawat sentimong aming kinikita ngayon. Nawa po ay may napulot kayong aral sa aking kwento. Ako po si Tiray at ito ang aking buhay. Ipinanganak mang mahirap, basta ang tao ay magsisikap. Maaabot at maaabot niya ang kanyang pangarap. Mga nagsiganap, Susan Robles, Jeneline de la Cruz, Lionel Benamin, Phil Cruz, June Martin Legaspi, at Rosana Villegas sa papel na Tiray. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiao. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.